Project CSE Eskwela, Comprehensive Sexuality Education tungo sa sexualidad na kamalayan para sa wasto at epektibong lipunan ng ating kabataan. Bawat tao may tanong, ba't siya ganito? Ba't ganon? Hayang buksan ang isipan sa konsepto ng kasarian. Tayo na sa Eskwela, CSE ay maunawaan. Buksan ang pag-iisip, bawat tao'y natatangi. Tayo na sa Eskwela, CSE ay pag-aralan. Kasarian sa kamalayan, sa pag-unlad ng lipunan. Kamusta mga ka-CSE Eskwela? Ako muli ang inyong Maestra Joy, ang tagapaghatid ng kaalaman ukol sa komprehensibong edukasyon sa sexualidad. Tara na, tungo sa pagbabago. Ang mga relasyon ay bahagi ng buhay ng mga tao. Ang ating pakikipag-ugnayan ay nangangailangan ng mga pakikipag-ugnayan na magbibigay daan sa matatag na mga relasyon sa ating kapwa. At sa araling ito, matututo at masusuri natin ang mga katangian ng isang healthy relationships na binuo ng paggalang, pagtitiwala, pagbibigayan at komunikasyon. Simula nang tayo ay isinilang, ang mga relasyon ay naging bahagi na ng ating buhay. Kami ay inalagaan ng aming mga magulang, ang aming mga kapatid, ang una naming kaibigan. Nagsimula kami gumapang, pagkatapos lumakad, hindi nagtagal tumakbo. Naging mga bata kami at nakilala namin ang aming mga kalaro. Pumasok sa paaralan, nakilala ang aming mga kaklase at guro na naging kaibigan din. Naging teenager kami, nagkaroon kami ng unang crush. Sa paglaki namin, pinayagan na kami makipag-date at makilala ang mga taong magiging una namin at marahil tanging pag-ibig. Sa pagtanda namin, kailangan namin magtrabaho at doon naman makikilala namin ang aming mga kasamahan sa trabaho. Karamihan sa atin ay mag-aasawa at magkakaroon ng anak at ang ikot ay nagpapatuloy. Walang sino man ang makakawala sa relasyon, maging sa mga miyembro ng iyong pamilya, kaibigan, kaklase, katrabaho, kliyente, kasintahan, asawa. Ang mga relasyon ay umiiral. Pero paano ba magkakaroon ng isang healthy relationships? Ano-ano ang mga katangian ng isang healthy relationships? Ang healthy relationships ay may 4 na pangunahing katangian. Ito ay ang pagtitiwala, paggalang, pagbibigayan at komunikasyon. Ang tiwala ang pundasyon ng bawat relasyon. Kung wala ito, ang mga relasyon ay hindi magiging matatag at madaling masira. Ito ay ang pagkakaroon ng pananampalataya na laging may isang taong magiging tapat sa iyo at mamahalin ka. Kapag nagtiwala ka sa isang tao, umaasa ka sa kanila at nagiging komportable kang magtiwala sa kanila dahil pakiramdam mo, ikaw ay ligtas sa kanila. Respeto. Ang paggalang sa isang relasyon ay nangangahulugang pagkilala na ang iyong kapareha ay isang buong tao na iba sa iyo. Hindi lang siya yung tao na gusto mo at kailangan mo. Mayroon din siyang sariling mga gusto at pangangailangan. Maaaring iba ang opinyon niya kaysa sa iyo at dapat mo yung tanggapin. Pagbibigayan. Ang pagbibigayan sa mga relasyon ay nangangahulugang paniniwala sa parehas na pagpapahalaga. Nangangahulugan ito na ang bawat isa ay nagbibigay ng kahalagahan sa parehong mga bagay. Ang mga shared values na ito ay pinagsama-sama ng dalawang tao. Bukod sa ibinabahaging pagpapahalaga, mayroon din silang mga pangarap, paniniwala, karanasan at pagpapahalaga. Ang komunikasyon ay may mahalagang papel sa pagkamit ng isang healthy relationships. Dapat handa na buksan ang sarili,
At magagawa lang yun sa pamamagitan ng epektibong pakikipag-usap sa bawat isa. Dapat kang magsalita at huwag itago ang iyong iniisip at nararamdaman. Hanggat maaari, walang kasinungalingan at sekreto na dapat itago sa iyong partner. Sa ikalawang aralin, matututunan natin ang pagkakaiba ng isang healthy relationships at unhealthy relationships. Mahalagang malaman ang pagkakaiba ng dalawa, sapagkat dito matututo kayong piliin ang isang uri ng relasyon na magpapasaya sa inyo at tutulong sa inyo para mas maging mabuting tao. Ang healthy relationships ay nagtataguyod ng mga positibong karanasan. Ito ay nailalarawan bilang isang relasyong may tiwala, komunikasyon, respeto at pagbibigayan. Ang unhealthy relationships naman ay nailalarawan sa pamamagitan ng mapang-abusong pag-uugali na nakakaapekto sa emosyonal, pisikal at pinansyal na kagalingan ng bawat isa. Emosyonal. Kung ikaw ay nasa isang relasyon kung saan ikaw ay nakakatanggap ng masasamang komento tungkol sa sayo, hindi ka pinapansin o binabaliwala, ibinubukod, kinokontrol, pinagbabantaan. Pisikal. Kung sa isang relasyon ikaw ay nakararanas ng mga pananakit tulad ng pagsakpal, pagtulak, pagsuntok, at iba pa. Sexual. Kung sa isang relasyon ay nagkakaroon ng sapilitang pakikipagtalik o kaya naman panghihipo na labag sa iyong kalooban. Pinansyal. Kung ang iyong karelasyon ay kumukontrol ng inyong gastos o kaya naman kumukuha o pinagkakait ang iyong pera. At ngayon alam mo na ang pagkakaiba ng healthy at unhealthy relationships. Matututo ka ng mamili ng isang healthy relationships. At paano nga ba natin maaalagaan ang isang healthy relationships? Papunta na tayo sa exciting na part, ang pagtataguyod ng isang healthy relationships. Sa tumataas ng mga kaso ng maagang pagbubuntis, karahasan sa sexual at human immunodeficiency virus o HIV sa mga kabataang Pilipino, kailangan na ang mga teenager na tulad mo ay maturuan ng maayos tungkol sa inyong sexualidad. At sa adolescent stage, dito ang mga teenagers ay nagkakaroon na ng iba't ibang relasyon. Sa panahong ito, natututo na silang i-explore ang mundo. Nakakakilala sila ng ibang tao bukod sa kanilang pamilya at kaanak. Nakakabuo din sila ng relasyon sa peers, kamag-aral, kasalungat na kasarian, at mas pantay na child-family relationships. At sa yugtong ito, ang isang teenager ay nagsisimula na ring maghanap ng pakiramdam ng pag-aari, pagtitiwala, suporta, na maliban sa kanilang mga pamilya. Naghahanap na sila ng matatawag nilang kaibigan. Ang pagkakaroon ng kaibigan ay may magandang dulot. Nagbibigay sa atin ito ng sense of belongingness, safe space, early romantic at sexual relationships, at social group. Paano magkakaroon ng healthy relationships ang mga teenagers? Una, tamang asal. Ang tamang asal sa isang healthy relationships ay dapat tukuyin at ipakita sa kanila sa pamamagitan ng magandang halimbawa. Dapat malaman aling relasyon ang dapat tularan at alin ang hindi. Dapat malaman din ng teenager ang mga mapang-abusong gawi sa isang relasyon at makaalis dito kung sa tingin nila sila ay nakakaranas nito. Dapat magtakda ng limitasyon at ekspektasyon. At sa huli, kailangan pa rin ang gabay at suporta ng mga taong higit na nagmamahal sa kanila at sumusuporta tulad ng pamilya at kaibigan. Tunay na hindi natin matatakasan ang pakikipagrelasyon, pero tatandaan mo na may tamang panahon para sa lahat ng bagay. Maging matalino ka sa bawat desisyon na iyong gagawin, lalo na sa pakikipagrelasyon. Ito ay mga paalala mula sa CSE Eskwela. Ang pag-aaral ay mas pinasaya.
Hanggang sa muli, paalam! Bawat tao may tanong, ba't siya ganito? Ba't ganon? Hayang buksan ang isipan sa konsepto ng kasarian. Tayo na sa Eskwela, CSE ay maunawaan. Buksan ang pag-iisip, bawat tao'y natatangi. Tayo na sa Eskwela, CSE ay pag-aralan. Kasarian sa kamalayan, sa pagunlad ng lipunan.